Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pag-uusapan po rito nila Senator Rapi Tulfo ay tungkol dun sa nanalo sa grand prize na 680 or 90 million po yata yon. Ngayon dito tinatanong kasi ni Senator Rapi Tulfo kung yung nanalo daw ba doon sa e-lotto or yung traditional na lotto outlet, yung physical na lotto outlet na pipila ka. So dito malalaman po natin kung saan po ba nanalo yung grand prize na yun, kung sa e-lotto or sa traditional. Kasi nakarinig po rito si Senator Rapi Tulfo ng mga marites na nagkaroon daw ng hocus pocus. So bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So ito, meron ditong inilabas or meron ditong haka-haka si Senator Rapi Tulfo na kung saan mukhang may katropa sa loob ng PCSO yung nanalo ng grand prize. At medyo nilinaw niya rito kung yung jackpot prize po ba na yun ay nakuha or tumaya sa e-lotto or doon sa traditional na lotto outlet na kung saan pumipila yung mga tataya. So ito, panoorin po natin. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting Over station. Over the No. This is yung una, yung 640. Kayo naman. Relax lang. Kagabi yung e-lotto. Hindi, sa e-lotto ba ito? Yung sa 600 something million? So ibig sabihin, dalawa na pala yung nanalo. Isa sa traditional na lotto outlet kung saan tumataya, 640 million. Ngayon yung isa, yung 690 million, yun po yung sa e-lotto. So ibig sabihin, gumana na yung e-lotto, kara-lunch pa lang, may nanalo na. So kaya dito nakaramdam dito si Senator Rapi Tulfo na parang, wait a minute, parang ganon. Kay start lang meron na kagad na jackpot. Di ba parang medyo nakakapagtaka? Kasi yung iba nga na tumataya sa mga betting outlet, di ba ang tagal bago may manalo. Pero dito sa e-lotto, kalalaunch pa lang nila, may naka-jackpot na kagad. Kaya medyo nakaamoy rito si Senator Rapi Tulfo. Relax na, easy. We'll get there. Sa e-lotto ba ito o yung sa lotto agent station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa e-lotto po. Sa e-lotto. Good. Now, So malinaw, yung 690 million na jackpot, napalanunan sa e-lotto. Doon siya tumaya. So, kasi simula pa lang ng e-lotto, meron na agad naka-jackpot at ang grand prize is 690 million pesos. So, napakalaking halaga po. Napakaswerte po nung nanalo na yon. Biruin nyo, kay start pa ng e-lotto, may nanalo na agad. So, napakaswerte. So, ito, nakaamoy si Senator Rapi Tulfo. sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, meron mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Yun, andun. Ang nakaka-gimbal doon. Biruin mo, katropa nila yung nanalo. Kung totoo kasi aligasyon pa lang naman, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, at sinasang-ayunan naman ng mga nanonood doon sa may bandang, I think nasa right side niya. Siguro mga observant lang po yun or mga lotto outlet owner po yun. Or mga sabihin natin mga observant na lang siguro. Na yun nga rin din yung kanilang parang observation o kanilang mga naririnig na marites na mukhang minamanipula yung mga nananalo sa lotto. Kaya nga sabi ni Senator Rapi Tulfo, baka daw mga katropa niya or yung ngayong aligasyon niya, mga katropa daw nito nila GM Robles, yung nanalo doon sa e-lotto. So tuloy po natin. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang
hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. So, ibig sabihin, gumastos lang yung mga katropa. Kung totoo sabi ni Senator Rapi Tulfo, ng 30 million. Kung titingnan nyo, parang ang laking pera rin po ng nilabas nila para mapanalunan yung jackpot. Siyempre, kung titingnan mo nga naman, 30 million lang nilabas niya, compare mo sa 690. So, merong kumita siya ng 660 million. Yun po yung kinita nung nag-invest ng 30 million. So, napakalaking halaga po kumpara doon sa inilabas niya. Kung titingnan nyo, may punto. May punto, di ba? Bakit di ka makakaamoy ng ganung klaseng alegasyon kung kasi simula pa lang ng iloto, may nanalo na kagad. So, sa pwede natin sabihin, coincidence lang yun. Coincidence lang. Pero, hindi pa rin naman mawawala yung magiging thinking ng mga Pilipino na posible na merong ang mekos-mekos na nangyayari dyan insan. Na, biruin, 690 million, na jackpot ang kagad. Sa ibang, pag nasa nasa regular na o yung traditional na lotto outlet, ang tagal niyan nung umaabot pa ng halos 7 hanggang pinaka-maximum niya, 'di ba, na may nanalo. So kumbaga parang naabot ng isang buwan. Pero ito araw pa lang may nanalo na kagad na 690 million. So, yun nga, sabi ng Senator Rapi Tulfo, meron daw siyang mga naulinigan na minag-i-invest daw na mga katropa nito ni Robles na para manalo or makuha yung jackpot na 690 million doon sa iloto. Siguro, ang purpose lang din nun para ipakita nito ni Robles na very effective yung iloto. Para yun nga yung ibabangga niya sa Office of the President. Kaya hindi muna siya kumuha ng approval. Ang ginawa niya, parang bypass niya yung OGCC. So, parang ito yung pinakamagiging puhunan niya na ito po, Mr. President, very successful po ang ating iloto dahil may naka-jackpot na po. Pero kay Senator Rapi Tulfo, hindi yung bumenta. Kaya nga hinihingi niya yung pangalan ng nanalo sa executive session. Ibig sabihin, sikreto, walang makakalabas na impormasyon doon sa executive session at mag-hire siya ng private detective or gagamitin niya lahat ng government asset o intelligence para matukoy kung totoo ba yung identity nung nanalo na 690 million. So, dito hindi nakasagot si Robles. Siguro medyo nag-isip-isip siya na pwedeng sabihin natin na natakot siya, kinabahan, or parang nadismaya siya na parang pinagbibintangan siya. Kasi nga sabi ni Senator Rapi Tulfo, mga katropa niya. So medyo may impact yun, malakas yun. Parang inaakusahan ka na kasabwat ka. Although hindi pa naman napapatunayan kasi sabi niya naman ni Rapi Tulfo, hindi naman daw, parang narinig niya lang daw. So marites pa lang, wala pang kasiguraduhan. Pero may impact pa rin yun kung tutusin. Na ang dating nun parang napagbibintangan ka na. Pero siyempre, di mo rin naman aalis. Kasi minanalo ka agad. Kasi simula pa na iloto, minanalo na kagad ang jackpot. Di ba? So tuloy po natin to. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, siyempre, yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, the ICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA,
kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Dito parang nabulaga rito si Robles sa hamon ni Senator Rapi Tulfo. Kasi medyo kung halimbawa totoo yung allegation dito ni Senator Rapi Tulfo, may kalalagyan siya rito dahil mag-hire si Senator Rapi Tulfo ng private detective. So siguro sa NBA medyo hindi naman sa parang binibigyan natin ng mali siya yung sa NBA, pero may nangyayari kasing ganun kapag siyempre hindi naman ordinaryong tao to si Robles. So possible may connection din naman siya. So pwedeng mamanipula. Pero kung mag-hire dito si Senator Rapi Tulfo ng private detective, medyo tagilid dito ang laban ni Robles. At kailangan niyang sabihin kay Rapi Tulfo na yung pangalan o yung identity ng nanalo. Pero yung maganda naman dito, sabi nga ni Rapi Tulfo, kung sakali namang lumabas na legit talaga yung pagkakapanalo, hindi connected dito sa nasabi niyang mga katropa, sasabihin niya mismo dyan sa Senate hearing na totoo at hindi, kumbaga yung mga marites hindi nagpapakalat lang ng fake news. So siya na mismo magsasabi, confirm, legit po yung nanalo. So ito, kay Senator Coco Pimentel naman po, meron siya ritong magandang obserbasyon din na may punto, malaki yung punto na talagang itong PCSO ay ginagawa ring gatasan ng mga mapang-abuso sa sistema, na talagang makikita po natin dito na talagang na-master na nila yung kalakaran sa PCSO. At kahit sabihin mong bistado yung yung kailang galawan. Kumbaga parang sinabi nga nila huli pero walang kulong. So ito yung discarding, masasabi mong walang kakulong-kulong dahil nga malinis yung kanilang ang kanilang trabaho para makuha yung mga jackpot. So panoorin po natin to. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have The jackpot games we are have the 5, Mr. Chair. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 6... So, yun. Ibig sabihin daw, nung nakarang taon, nung December, Christmas season daw So, yung yung 5 tinatayaan sa loto, yung 642, 45, 50, 49, 55, tsaka 58, dinagdagan yung jackpot price. So, I think nagdagdag yata sila ng 100 million each dun sa So, it means 500 million kagad yung dinagdag na pondo ng PCSO dun sa 5 tayaan na yon, sa 5 category na yon. So, panoorin pa po natin yung observation dito ni Senator Coco Pimentel. 42 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot For every new draw, kung tinamaan yung jackpot. So doon, may punto naman yung sinabi rito ni GM Robles. Kaya nila, kumbaga parang ang tanong kasi ni Senator Coco Pimentel kung ina-allowed ba ng batas na ang PCSO magdagdag ng additional sa mga jackpot prices ng mga category ng
tinatayaan sa loto. Ngayon, sabi ni GM Robles, daw, para daw maging mas exciting yung pagtaya. May punto naman kasi talaga naman nakakainganyo kapag nakita mo yung jackpot malaki. Naiinganyo ka tumaya. Kasi baka nga naman matsambahan mo, one time, big time ka yan. So, dito may mga obserbasyon pa rito si Senator Coco Pimentel na medyo mapapataas yung kilay din natin. So, abangan po natin, panoorin po ito. You draw balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, Your Chair, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve. It's precisely for this purpose. How The board to... Kasi pag ganun daw, sabi, kapag halimbawa, na-jackpotan na yung price, di ba? So, babalik siya sa minimum. Let's say, sabihin natin na bumabalik siya sa minimum na 50 million jackpot. Ngayon, ang ginagawa ng PCSO, sabi ni GM Robles, nagpapasa yung board nila ng resolution na mag-a-add ng additional prices or additional dun sa mga sa jackpot. So, yun nga, minsan nag-a-add sila ng 100 million, gaya nung sinabi ni Senator Coco Pimentel kanina, each category is tigo 100 million. So, naglabas ang PCSO ng 500 million or half a billion, half a billion yun, 500 million So, yun ang inilabas ng PCSO para madagdagan yung mga jackpot price na sinasabi ni GM Robles, para daw maging mas exciting yung pagtaya. Siyempre, malaki nga naman yung jackpot price. So, ito, tuloy po natin. to add to the jackpot. Into the jackpot, yeah. And then the decision was, it was one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you give in prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, Your Honor. People bet because of the jackpot. So kung mababa ho, medyo matamlay po, that is the time when you pump in the prize fund reserve. What is the tenor of the board resolution that you will enhance the jackpot one time or? One time po, yung ginawa namin for December so for one time. Because, Mr. Chair, at the end of... So, December, ang ginawa nila is one time lang. So, parang lalabas, parang pa-Christmas na ito para sa mga mananaya na nagbigay sila ng one time na additional jackpot prizes or additional 100 million each category. So, napakagandang pa-Christmas yun kung sino man yung mananalo nung nakarang December. So, ito tuloy pa po natin. The year, that will become dividend and will be reverted back anyway to the Bureau of the Treasury as dividends. So, might as well, we have decided to make the games more exciting. Yeah, if you want to repeat this, you need to pass another resolution. Yes, Your Honor, we have to go back to the board. Basta klaro yan, okay. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang pala 500 million yung nailabas ng PCSO, umabot ng 1 billion. Dahil lahat ng category ng tayaan sa loto, yung 642 hanggang 655 or 59 na yun, 58, nakuha yung jackpot noong December. So, ang total price na nilabas ng PCSO is umabot ng 1.7 billion pesos. Ganun po kalaki. So, medyo dito tataas ang kilay natin na sinasabi nga ni GM Robles noong December, nagpasa sila ng resolution para dagdagan yung mga jackpot price. So, kung medyo sabi nga ni Senator Rapi Tulfo,
merong mga katropa itong si GM Robles na nag-invest ng 30 million para makuha yung 690 million. So, possible din yung sinasabi ni Coco Pimentel dito na lahat ng jackpot na yun, nadali. So, possible din kaya na nag-invest din doon yung mga katropang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo para kumita ng 1.7 billion pesos. So, di ba, magtataka ka talaga. December nakuha lahat ng jackpot. Kung kailan nag-increase ng, nung nag-add sila ng additional sa jackpot, biglang napanalunan lahat. Di ba, medyo mag-isip-isip din tayo na, oo nga, di ba, parang, legal na panalo yung nangyari dahil nga nakuha yung jackpot. Pero kung medyo magiging malaro yung utak natin, yung isip natin, na sinadyang dagdagan yung jackpot price sa mga tayaan sa loto, yung mga 649 na ganyan, is para malaki yung kanilang may uwi nitong mga sinasabi natin sindikato na to kasi nag-i-invest para makuha yung jackpot eh. Di po ba? So, masasabi natin talamak na o talagang systematic na yung galawan sa PCSO para makuha yung jackpot price. Di ba? In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Okay, so, we're stating facts na, Mr. Chairman. Facts na ito. So, yun, malinaw na malinaw. Lahat ng jackpot price ay nakuha within a month lang dahil nagdagdag ng additional na 100 million ang PCSO para mapanalunan yung jackpot. So, wag naman sana na totoo yung naririnig ni Senator Rapi Tulfo na sa mga marites na may nag-i-invest para makuha yung jackpot. So, dyan makikita na yan yung legal na corruption o legal na mafia na ginagamit ang PCSO para gatasan, kunin ang pera ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yan. Maraming tumataya dyan kaya pera ng taong bayan yan na supposedly dapat ang makinabang yan yung taong bayan na nananaya. Kaso, ang nangyayari, sinasamantala ito ng mga gahaman na may pera na gusto pang kumita ng mas malaki. No? So, dito talaga makikita natin na kaya nagpatawag si Senator Rapi Tulfo ng hearing dyan dahil nga naaamoy niya may korupsyon na nangyayari sa PCSO. So, bantayan po natin yan sa mga susunod pang hearing dito ng PCSO. So, maraming salamat po.